Sa susunod na araw, tuwang-tuwang nag-iimpake ng mga gamit si Wanggo dahil nanalo sila sa training at makikipagkita siya sa girlfriend niyang si Yeonjo. Sinabi ni Wanggo na bumalik sa normal si Yeokso, na parang walang nangyari. At sinabi ni Tiho na talagang natakot siya kay Yeokso hanggang sa makuha nila ang resulta. Pinasasalamatan ni Wanggo si Tiho sa pagtapos nito, at sinabing aalis siya ng mas maaga, na salamat kay Tiho. Pero sabi ni Tiho salamat na lang kay Jinho. Napili si Jinho bilang pinakamahusay na sundalo at nakakuha ng 10 pang araw, na ginagawa itong 20 araw na pahinga. Sabi ni Jinho, kung idagdag nila ang naka-schedule na regular na pahinga ni Jinho, dapat itong mag-stack ng hanggang 30 araw. At tinanong ni Wanggo kung ibig sabihin ay tatapusin na ni Jinho ang kanyang serbisyo bago siya, pagkatapos ng pagsasanay sa Ranger, medyo nagbago ang buhay militar ni Jinho. Unang si Jinho ay na-promote sa private first class. At pangalawa, hindi na siya ang newest guy sa squad dahil may bagong trainee na private na si Jang Yeho ang dumating sa squad. Pinagalitan ni Jinho si Yehwan dahil marumi ang kanyang higaan, at tinanong kung ito ang pinakamahusay na magagawa niya. Humingi ng tawad si Yehwan, at sinabi ni Wanggo kay Jinho, ito ay sapat na, ngunit sinabi ni Jinho na ito ay marumi. Sabi ni Jinho, hindi kayang linisin ni Yehwan ang sarili niyang kama, kaya hindi nila maasahan na pananagutan niya ang ibang mga bagay. Nagiging emosyonal si Yehwan. Kaya tinanong ni Wanggo si Jinho kung sa tingin niya ay kakaiba ang kanyang mga pamantayan, at sinabihan si Jinho na huwag ipilit ang kanyang mga pamantayan sa iba. Nang sabihin ni Wanggo na paiiyakin ni Jinho ang batang ito, tinanong ni Jinho kung pinipilit ba niya ng sobra. Ibinigay ni Wanggo kay Taho ang singil sa mga bagong lalaki, at gustong makipagtalo ni Jinho, ngunit tinawag siya sa tanggapan ng administrasyon. Pinuntahan ni Jinho ang tawag, ngunit sinabi ni Wanggo na talagang masakit kapag mayroon silang super rookie sa squad, at hindi maaaring sumang-ayon si Tiho. Sa kabilang banda, natanggap ni Jinho ang tawag mula kay Park Yaman at sinabing hindi niya inaasahan na tatawag siya ng ganoon kaga. Sinagot ni Park na tungkol ito kay Sister Lee. Pagkatapos makinig kay Park, sinabi ni Jinho na susubukan niyang lumabas ng maaga hanggat maaari, at tanungin si Sergeant Lee kung posible para sa kanya na magsimula ng kanyang pahinga ng medyo maaga. Nakuha ni Jinho ang pahintulot, at agad na dumating si Cho para sunduin siya habang pabalik. Tinanong ni Jinho kung kumusta ang kapatid na si Lee, na sinagot ni Cho na kinumpirma nilang gumagaling na siya pagkatapos ng operasyon, ngunit bumalik ang kanyang kondisyon kamakailan at inilagay siya sa isang kakilakilabot na estado. Si Jinho, nag-aalalang nagtanong kung may pagkakataon pa ba siyang maging mas mabuti, ngunit humingi ng tawad si Cho kay Jinho dahil sinabi niya kay Jinho na ipaubaya sa kanya ang iba. At ganito pala, sinabi ni Jinho na hindi kasalanan ni Cho, kundi kasalanan niya ito dahil sa tingin niya ay dapat na nanatili siya sa tabi ni Ate Lee. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Jinho sa ospital at tinanong si Park kung kumusta ang kapatid na si Lee, na sinagot ni Park na nagpapahinga siya sa kanyang ward. Sinabi ni Park na sila ang may kasalanan at dapat ay mas binigyan niya ito ng pansin, ngunit sinabi ni Jinho na walang kasalanan, at kung sino man ang may kasalanan, ito ay siya, ang kanyang sarili. Pinuntahan ni Jinho si Lee, ngunit sinabi ni Lee na hindi siya dapat nag-abala at humingi ng paumanhin sa labis na pag-aalala sa kanya. Hiniling ni Lee kay Park na iwan sila dahil kailangan niyang makausap si Jinho. Kaya lumabas si Park, sinabihan ni Lee si Jinho na maupo at hawakan ang kanyang kamay. Kaya kapag ginawa niya iyon, nagpapasalamat siya sa kanyang pagdating. Ngunit sinabi ni Jinho sa kanya na huwag banggitin ito. Naramdaman ni Jinho na malamig ang mga kamay niya at napagtanto niyang wala siyang magagawa. Biglang sinabi ni Lee noong gabing iyon na napagtanto niyang may ginawa si Jinho sa kanya, at sinabing mainit at malambot ang pakiramdam na naramdaman niya noong araw na iyon. Iniisip ni Jinho kung mainit ba ang daan na dinaanan niya at ang kapangyarihang nakuha niya sa dugo. Sinabi ni Lee na marami na siyang nagawa para sa kanya, at ikinalulungkot niyang ipakita sa kanya ang isang kahabag-habag na mukha, ngunit hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Sinabi ni Lee na masaya siya, at salamat kay Jinho na nalaman niyang napakaraming tao ang nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ni Lee na si Jinho ay isang malakas na tao para sa kanyang ginawa sa kanya, at umaasa na siya ay maging isang tao na kayang tiisin din ang kahinaan ng iba. Iniisip ni Jinho na hindi siya ganoon kalakas,
ngunit sinagot niya ito na isaisip niya iyon. Nang lumabas si Jinho, tinanong ni Park kung kumusta ang kanyang kapatid na si Lee na sinagot ni Jinho na nakatulog siya at sinabihan si Park na pumunta sila. Nang tanungin ni Park kung saan sila pupunta, sumagot si Jinho na dapat silang pumunta sa orphanage, at dapat ay abala si Park sa lugar na iyon. Pagkatapos nilang pumunta sa orphanage at makatulog ang mga bata, si Jinho ay nakaupo sa labas mag-isa. Biglang dumating si Park at sinabing uminom sila. Habang umiinom, pinasalamatan ni Park si Jinho sa pagdating, at sinabing hindi niya ito tinawagan dahil pinapalabas niya ito o anuman. Tinawag ni Jinho na iyakin si Park, ngunit tinanong ni Park kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Jinho, nakakagulat na kalmado ang mga bata, at dapat pareho silang malungkot, ngunit walang nagbanggit nito. Sumagot, si Park na ito ay dahil ang lahat ay sanay na mawalan ng isang tao. At sabi, kapag nakatira sila sa ampunan, nasanay silang mawala ang isang bagay at mga bagay na hindi nangyayari sa paraang gusto nila. Sinabi ni Park na sigurado siya na ayaw ni Ate Lee na malunod sila sa kalungkutan, ngunit bigla niyang tinanong kung bakit malungkot ang mukha ni Jinho. Hinawakan ni Park ang kwelyo ni Jinho at sinabing, maaaring mamamatay na si Sister Lee, ngunit hindi ito ang katapusan ng mundo. Sinabi ni Lee na kailangan niyang bumalik sa pagsasanay at kumita ng pera para mapakain ang mga bata sa ampunan. Humingi ng paumanhin si Park sa labis na pag-aalala kay Jinho, at sinabihan siyang huwag nang mag-alala. Ngunit napagtanto ni Jinho na lasing si Park. Lasing na lasing si Park, at naisip ni Jinho na hindi niya alam na may ganitong ugali si Park sa pag-inom. Iniisip ni Jinho, tulad ng ginagawa niya, marahil ay may mga bagay na gustong sabihin ni Park kapag nakita niya siya, at iniisip niya kung para ba ito sa mga kaibigan. Biglang sinabi ni Park na lasing na siya ay pagod, at iniisip ni Jinho na ang pamumuhay ay pareho para sa lahat. Napagtanto ni Jinho na ginagawa lang ng mga tao ang kanilang makakaya upang manatiling tahimik tungkol dito, at tinanong niya ang kanyang sarili kung gusto niyang mamuhay ng normal, ngunit napagtanto niya na gusto niyang mamuhay ng isang buhay na iba kaysa dati. Iniisip ni Jinho na hindi siya nagbago, ngunit kung mayroong isang bagay na naiiba, ito ay napagtanto niya na hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Naalala ni Park na sinabi sa kanya ni Lee na umaasa siyang maaari siyang maging isang taong kayang tiisin ang mga kahinaan ng iba, kaya nagpasya siyang isaisip iyon. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ang pahinga at bumalik si Jinho sa militar, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Park na namatay na ang kapatid na si Lee. Humingi ng paumanhin si Jinho na wala siya para kay Park, ngunit tinanong ni Park kung bakit magsisisi si Jinho. Sinabi ni Park na bibisitahin nila siya kapag lumabas si Jinho, kaya hindi siya dapat mag-alala. At pumayag naman si Jinho. Naaalala ni Jinho na sinabihan siya ni Lee na huwag ipilit ang sarili, at naaalala niya ang mga huling sandali na kasama niya ito. Sa palagay ni Jinho, hindi niya sinubukan ni Park na pasayahin ang isa't isa gamit ang mga salita dahil mas alam nila kaysa magbigay ng formal na mga salita ng aliw. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan ni Jinho si Jang Hilyang at nagtanong tungkol sa paglalaba, na agad niyang sinagot na pinatutuyuan niya ang mga ito ngayon. Sinabi ni Jinho na dapat ay tapos na siya kahapon, kaya nagtanong siya kung bakit niya ginagawa ito ngayon. Sumagot si Jang na hindi na mauulit. Ngunit tinanong siya ni Jinho kung bakit hindi niya ito natapos kahapon, at sinabi niya kay Jang noon na hindi na kailangang itago ang kanyang mga pagkakamali. Si Jang, habang umiiyak, ay humingi ng tawad kaya sinabihan ni Tiho si Jinho na itigil na ang pang-aapi kay Jang, dahil mag-AWOL lang siya sa ganitong bilis. Sinabi ni Jinho na nagtanong lang siya ng isang simpleng tanong, at nagtataka kung may nasabi siyang mali. Pagkaraan ng ilang sandali, malungkot na nakaupo si Jang nang tanungin ng isa pang squad member kung ayos lang siya, ngunit tinanong ni Jang kung mukhang okay lang sa kanya. Ang sabi ng isa pang lalaki, si Jang ay mawawalan ng buhok sa bilis na ito, ngunit sinabi ni Jang na sigurado siyang mamamatay siya ng biglaan, tinanong ni Jang kung nasaan si Corporal Jinho. Sumagot ang lalaki na siya ay naglalaba, ngunit sinabi ni Jang na ginawa lang niya ito. Ang sabi ng ibang lalaki ay mukhang hindi nasiyahan si Corporal Jang dito. Sinabi ni Jang na si Jinho ay isa ng corporal, kaya bakit niya sinusubukang gawin ang upang magtrabaho sa ranggo na iyon. Sinabi ng isa pang lalaki na narinig niya ang isang corporal sa ibang squad na nabaliw dahil hindi niya gusto kung paano nakaayos ang isang kabinet.
Kaya sabi niya, kumpara doon, hindi masama si Corporal Jinho. Sumigaw si Jiang na tama siya, ngunit sinabihan siya ni Jinho na ayusin ito muli, muli at muli. Sinabihan ng ibang miyembro si Jiang na huminahon, ngunit sumigaw si Jiang na ilang buwan na niyang pinagdadaanan ito, at nagtanong kung bakit siya may overperformer tulad ni Corporal Jinho upang turuan siya. Kinabukasan, sinabi sa kanila ng instructor na ang kanilang pagsasanay para sa araw na ito ay lane. Sinabi ng instructor na ang kanilang baterya ay sasailalim sa isang pagsusuri sa pagiging epektibo ng labanan sa lalong madaling panahon, kaya gusto niyang ang bawat isa sa kanila ay magsanay ng may lubos na katapatan. Ang laing ay tungkol sa pag-install ng howitzer sa posisyon ng pagpapaputok. At maaaring ito ay simple, ngunit ito ay seryoso, mabigat na paggawa, na kinabibilangan ng pagtulak, pag-ikot, pag-fasten at pag-angat ng 7 toneladang piraso ng bakal sa loob ng limitadong takdang panahon. Samantala, nag-aalala si Jiang, dahil masakit ang kanyang katawan, at napansin ni Jinho kung ayos lang si Jiang. Sinabi ni Jiang na ayos lang siya, ngunit nagtataka siya kung bakit kailangang kasama si Jinho sa kanyang grupo, at nag-aalala siya dahil hindi niya masabi kay Jinho ang kanyang kalagayan. Nagsimula ang pagsasanay, at sinabihan sila ng instructor na maghanda ng pala, ngunit si Jiang habang binuhat ito ay nahihilo dahil mabigat ito, at sa tingin niya ay kailangan niyang panatilihing magkasama. Iniisip ni Jiang na dapat niyang sabihin kay Jinho na masama ang pakiramdam niya, ngunit bigla siyang natapilok, at ang pala ay mahuhulog sa kanyang paa. Agad na hinawakan ni Jinho ang pala at tinanong si Jiang kung ayos lang siya, ngunit sinabi ni Jiang na ayos lang siya. Nagulat si Jiang, dahil ang pala na iyon ay dapat na 80 kilograms, na iniangat ni Jinho gamit ang isang kamay at nagtataka kung siya ay isang tao. Pagkatapos ng pagsasanay, pinagalitan ni Sargento Jun si Jiang at sinabing dapat niyang sabihin sa kanya na siya ay may sakit. Sabi ni Jun, maswerte si Jiang. Kasama niya si Jinho, at tinanong kung sinusubukan ni Jiang na pigilan siya sa pagpapalabas. Samantala, sinabi ni Jinho kay Jun na hayaan na nilang magpahinga si Jiang ngayon. Kaya sinabi ni Jun na babalik siya at magsusumbong, habang binabantayan ni Jinho si Jiang. Pagkaalis ni Jiang, salamat, Jinho. Ngunit nang tanungin ni Jinho kung bakit, sinabi ni Jiang na magiging madyugo ang mga bagay kung hindi dahil kay Jinho, at sinabing iniligtas ni Jinho ang kanyang buhay. Sinabi ni Jiang na hanggang sa buong oras na ito, hindi siya naging komportable kay Jinho, ngunit pagkatapos makaranas ng isang bagay tulad ng ito, naintindihan niya kung bakit naging mahigpit si Jinho samga tuntunin. Tinanong ni Jinho kung sa tingin ni Jiang ay hindi siya komportable sa kanya. Sumagot si Jiang na bihirang magsalita si Jinho tungkol sa kahit ano, at mahirap magsimula ng pag-uusap na may ganoong katigas na mukha. Tinanong ni Jinho kung nahihirapan si Jiang na makipag-usap sa kanya. Humingi ng tawad si Jiang, ngunit pinasalamatan siya ni Jinho sa pagsasabi nito sa kanya. Sinabi ni Jinho na marami pa siyang dapat matutunan, at hindi pa rin siya sanay na mamuhay sa isang grupo. Sabi nga ni Jinho, gaya nga ng sinabi ni Jiang, totoo naman na hindi siya ang pinakamadaling makipag-usap, pero ayaw daw niyang maging ganoon habang buhay. Sinabi ni Jinho na gagawin niya ang lahat para magbago, ngunit nabigla si Jiang at iniisip kung palaging ganito si Jinho dahil lagi niyang iniisip na freak si Jinho. Biglang sinabi ni Jiang na susubukan din niyang gumawa ng mas mahusay kaysa sa dati, at habang paalis siya, sinabihan siya ni Jinho na linisin ang kanyang kumot kapag gumaling siya, isang hakbang sa isang pagkakataon, nagbabago siyang Jinho, at tulad niyan, ang kanyang buhay sa militar ay malapit ng magwakas. Pagkalipas ng 9 na buwan, naging sikat na mga awit si Yeon Yang, at ang pangalan niya sa industriya ay Yang Si. Pagkatapos ng kanyang concert, sinabi ng manager ng SI na maganda ang kanyang ginawa, at mukhang excited ang crowd. Masaya rin si Si, pero bigla siyang nakatanggap ng ilang text message mula sa isang lalaki, at talagang persigido siya. Biglang, tinanong ni Si ang kanyang manager kung maaari niyang i-clear ang kanyang schedule para sa Miyerkules sa susunod na linggo, na sumagot siya na gagawin niya iyon. Gayunpaman, tinanong ng manager ng SI kung mayroon siyang nangyayari sa araw na iyon, at sumagot siya na uuwi ang kanyang kapatid mula sa militar sa araw na iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Jinho kay Jiang na masyadong marumi ang sahig ng kanyang kwarto. Ngunit tinanong ni Jiang kung maaari siyang umalis ng tahimik. Sabi ni Jiang,
Papalabas na si Jinho bukas. Kaya tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa, na sinagot ni Jinho na marumi ang sahig ng kanyang kwarto. Sumigaw si Jang na isa na siyang sarhento at nakiusap kay Jinho na pabayaan siya. Ngayon bigla, tinanong ni Jang ang mga baguhan kung masyadong marumi ang sahig ng kanyang kwarto, at sinabi nilang lahat kay Jinho na iwan si Jang mag-isa at umuwi kung hindi niya gusto. Samantala, pumasok si Yang Hil at hiniling kay Jinho na itago siya. Ngunit nagtanong si Jinho, ano ang mali? Sinabi ni Yang Hil na ang mga lalaki sa kanyang squad ay gagawa ng isang selebrasyon para sa kanya. Kaya tumakas siya at sinabing hindi biro ang mga mukha nila. Biglang dumating yung mga yon at aanihin daw niya yung tinatahi niya. Natakot ang binata nang sabihin ng kanyang mga squad member na magpapamasahe sila sa likod ng binata, dahil sumasakit ang kanyang likod. Samantala, tinanong ni Jang kung dapat nilang subukan, ngunit si Jinho ay tumatawag upang magulat sa opisina ng commander ng batalyon, at agad siyang umalis. Laking gulat ng mga miyembro ng Jinho squad na siya ay napakabilis, ngunit natutuwa sila na tinatapos na ni Jinho ang kanyang serbisyo nang sabihin nilang napakasakit na makasama si Jinho.